Hello guys, meron tayo ditong higher na TV. Saksak natin. Tingnan natin kung anong sira. Sabi kasi ng may-ari, ito yung sira niya. Your device has failed verification system. Ibig sabihin nito guys, pag ganito yung lumabas, nag-update yung ang TV nyo, tapos biglang pinatay yung system o pinaglaruan ng bata. Ito yan o, 32 inches ganitong model. Alam ko yung mainboard nito bago pa to wala pa tong firmware. Ewan ko bakit may nakakalusot ng mga mainboard na wala pang firmware. Ito yung mainboard nya, CB6683 L42. Ito yung firmware nya na dapat lalabas dun sa ating computer. Tingnan nyo sa computer guys, sa computer i-search ko to, CB6683 L42 firmware. Yan o. Tingnan natin kung may lalabas na firmware. O, tingnan nyo, wala. Kundi mainboard lang. Yung mainboard pa talaga niya galing pa sa labas. Yan o, wala. Kahit anong hanap mo, wala. Ito yung masaklap sa mga TV ganitong mainboard na walang mga firmware. Yan. Ito guys, yung ating mainboard. Unboxing ko lang. Cut ko muna, i-unbox ko muna to guys. Ko dito, change board ko na lang to na smart TV din. Smart TV kasi to ano, may wifi siya, access sa wifi, tapos may ganito bilan, heatsink sa processor sa mainboard. Ito yung ipapalit ko. Malaki yung heatsink nya. Tapos ito yung sa wifi. Yan o, smart TV din to. Yan o, ito yung ipapalit ko. Ito meron tong firmware. Yan, TP Escape 518D. Yan. Kahit i-search natin to, meron lalabas dito, TP Escape 518D. Yan o, may lalabas dyan. Kasi itong mga mainboard, yan o, meron no. Yan o, meron siya o. Meron siya. Sa marami yan. Yan o, marami yan. Yan. Hindi parehas doon na konting scroll lang, wala na. Ganun lang. So ganun, kakabit ko muna to. Cut ko muna tong video. At makikita nyo kung anong gagawin ko. Iseset ko tong resolution nya, kasi yung resolution nito iba yung resolution nito. Tapos yung pin, yan o, yung pin yan, yung pin nya. Try natin kung kasya. Sana mo kumasya.
kung magkakabit kayo ng ganito, lagi nyong tatandaan itong mark na puti, tapos yung mark na puti din dito, kasi kung pabaliktad may sira yung LCD ng panel ng TV natin. Sana pumasok. Yun, sakto. Yun. Yan. Tanggalin natin to. Itong mga borloloy dito, tanggalin na din natin dito. Tapos, ang gagawin dito, siyempre, magkaiba yung tingnan natin kung kasya din. Yan. Tingnan natin kung magkakasya to. Sana pumasya. Yun, kasya. Yun. Saka dito. Sa palagay ko, kasya din yun dito eh. Speaker to, isa speaker. Kasi ito yung amplifier ng TV. Ito yung amplifier ng TV. Sakto ba? Oo, ito nga talaga yung amplifier. Yan. So, try natin i-power on. Set ko muna guys. Kasi wala ko yung tripod. Wala akong stand. Kaya, cut ko muna. Saka yung backlight nya, ito yung backlight nya. Yan. Ito yung backlight. Sana pumasok din. Yun, pumasok. Galing. Oh, ready to use na. Problema lang natin dito is remote. Hindi na to higher, kundi ibang logo na lalabas dito. Pero pwede ko tong lagyan ng higher na logo. Madali lang naman eh, kasi program ko lang yung kanyang nasaan na yun, yung kanyang memory. Oo nga pala, wala pala tong memory. Bali yan sa processor na pala niya, memory built-in na. Yan, gagawin ko na lang dito, ipa-flashing ko na lang siya sa USB. Lalagyan na lang natin ng program, o kaya lagyan natin ng pangalan para hindi mailang yung may-ari na hindi na hire. Yan. Nalagay na natin, no? So testing natin kung check ko muna kung 110 ba to o 220 ba. 220 nga. Pero yun, no? 220. Baka kasi sumabog eh, kaya mahirap na. Saksak natin. Harap tayong saksakan. Parang saksakan dito. Yun, umilaw yung indicator niya. Sana gumana din yung gitna. Yun, gumana. Yun. Ang ganda. Yan na siya ngayon. Oh, diba? Yan na siya ngayon. Na nakabit na natin, i-power on natin. Ayan nyo, power on natin. So yan, sa ngayon. Pero tingnan nyo naman, iba yung kulay. Yun lang, iba yung kulay. So ang gagawin ko dito, i-format ko yung kulay nya. So ganito lang gagawin dyan. Pag ganito kasi yung mga board na kinakabit natin,
friendly sa mga pre-program. Ito lang ang gagawin natin. Una, click natin tong Mino. Yan. Tapos 1147. Dapat may lalabas dyan na factory. Yun, lumabas. Ngayon, ang gagawin natin, step down. Sa panel tayo magpo-focus ito. Sa panel settings, panel. Enter. Tapos, ito yung iibahin natin to. Yan ah. Tignan nyo guys. Yun. Tumino na. Yan. So, off na natin to. Kasi okay na eh. So, try natin sa set natin siya sa Netflix. Sa YouTube na lang. Ito pala yung home. Tragis. Pinahirapan pa ako eh. Yun. So ito, connect natin sa Wi-Fi. Ito, Wi-Fi. Ay, 2G lang pala to. I-connect natin sa ating hotspot natin sa ating cellphone para connect siya. Try natin sa YouTube kung accurate ba siya sa connect na. Back na natin, exit natin. Try natin sa YouTube. YouTube. Meron ako napapansin sa kanya. Malakas naman siya mag-load. Maganda yung kanyang respond. Hindi naman siya loading. Sa mga nakagamit nito na motherboard, maganda siya para sa akin kasi friendly siya. Tingnan nyo. Try natin, back natin, tapos lagay natin ulit dun sa YouTube. Galing, ang bilis. Respond talaga, ang galing. Try natin sa YouTube. Ganda. Malinis yung sounds niya, no? Yan, no? Tingnan natin kung hanggang saan yung resolution nito. Try natin sa 180p. Yun lang. Yun. Kaya naman sa 180p. So balik tayo dun sa pinakamino niya. Try natin yung ibang apps. Sa mga nagtatanong sa settings, ito nga pala is Android 9. Yung memory RAM niya is 500 MB. Tapos yung storage niya 4 GB. Yan. 4 core na to. GPU Mali. Yan. At yung wireless natin. So good na to. Try natin kung meron siyang update.
na software. Latest update na pala to. Ito yung board na mapamalakasan din. Kahit na Android 9 lang siya, is kaya niya makipagsabayan din. Very responsive siya. Hindi siya parehas yung ibang China board na ang bagal mag-respond. Try natin Netflix. Yun lang. Can connect kasi wala tayong Netflix. So yun lang guys, masishare ko. Ito yung higher na change board. Yan.